Among langit nung amahan, among giila ang imong pagkagamhanan sa among kinabuhi. Salamat amahan sa lahi na usab nga higayon nga kami makapamati, makadungog sa imong pulong amahan. Salamat amahan sa kusog. Salamat amahan sa kaalam ug kahibalo amahan nga imong gipiyal sa matag usa. Kung pagampo nga imong espiritu mao gayoy mugiya sa matag usa kanamo nga tanan namong madunggan amo kining masabtan, amo kaning makinabuhi, kini mobag-o sa among matag hunahuna ug kini maoy mahimong panalangin dili lamang kanamo but sa tanang mga katawha nga anaa sa among palibot. Gani man as we go on with our devotional, daghan kaming masabtan, daghan kaming makuha. Kinitanan akong giampo gipasalamatan sa buhing ngalan ni Kristo Jesus ug diha sa Espiritu. Amen. Alright, may gabi kanatong tanan no, sa atong mga suking tigpaminaw sa Big 107.9 Big FM ug sa atong mga live viewers sa Facebook Live. And I would like to get this time or opportunity to invite everyone to follow our Facebook Live, our Facebook page rather. So we have Jose Gara Letters. We also have Counterflow, CB Church Connect, and Unworldly Thoughts. So we share daily encouragement. We have like Bible verses, mga pangdasig. Nasayod ko nga tanan natong makita sa Facebook no, or sa social media, negative 99% or 80% sa atong makita. So this really the time nga aron atong makita pod mabless pod ta. And I would like to invite everyone to listen to our the Music Generation band official. So this is for Christian songs. So if you're in YouTube Music, Spotify, Apple Music, or any streaming platforms, I would like you to follow and listen. And sa makausab, ako di ay si Evangelist Ryan, and I'm with Pastor Jose, magdala sa pagkaon sa atong espirituhanon. Mayong gabi di ani mo, Pastor. Mayong gabi, Evangelist Ryan, and maayong gabi sa atong mga suking tigpaminaw diya sa 107.9 na itong mga higala nga namati karon, and definitely namati matag gabi no sa ato ang daily devotional. And also I'd like to say hi to all our viewers sa Sagara Letters. We're so blessed to be sharing the Word of God sa matag usa kaninyo. Kinasayta mga igsoon nga ang pulong sa Ginoo sa ni siya ka importante. It's like a food in our physical bodies, no? Sama sa kita mukaon ta matag adlaw og physical nga pagkaon, mingon pud si Ginoong Hesus nga dapat putang mamati, maglakaw diya sa pulong sa Dios. Kay mo man giingon sa Mateo 4:4, mga higala nga ang tao dili lamang mabuhi sa matag pan apan sa matag pulong nga mugula sa baba sa Dios. Amen. No? So karong gabi na mga igsoon, magahisgot ag pulong sa Dios aron masayra nato unsa may mga butang nga ikahimuot sa Dios ug unsay mga butang nga dili niya ikahimuot or sa may laing sa may term sa dili mahimuot, Ivan Ray. Baglagot. Oo. Kay himuot mga igsoon is be pleased. So ang dili mahimot so maglagot. So karong gabi na mga igsoon, magahisgot kita og mga pulong sa Dios, but I think Ivan Ryan has something to or naka-greet over our social media, Ivan Ryan. Yeah, so before we start, I'd like to greet ato ang mga suking tigpaminaw gyud no sa Mamburao. We have Nanay Muling. She's always since start sige gyud siya paminaw, Pastor, no. And I also want to greet ang mga kauban diha nga naglantaw for sure sa Facebook Live sa poblasyon. So ang akong pong pinalanggang asawa si Evangelist Charm, and akong mama naglantaw sa Facebook for sure, Mama Marilo Albalos, ug sa tanang nga naminaw sa Tamlang and sa Tubod. Mo lamang kato, Pastor. Okay, so ubay-ubay gid tag mga nanglantaw karon sa Amen.
And I pray mga igsoon nga kuan kining mamahimong mabungahon kining atong pagka isgutan karong gabi una. Yes. Okay. Okay ra ni ato ang kuan kining ato ang tig kuan ron. Tig live, Teacher Rose, may gabi di Teacher Rose. Ha? Okay lang ba ta? Okay, so mga igsoon, mag-iisgot kita sa pulong sa Dios. Ang title mga igsoon is The Inevitable Consequences, a Warning to Negligence of God's Command, no? So mga butang mga igsoon nga dili malikayan kung sa dihang dili nakita mutuman sa pamaagi sa Dios. So, ang pangutana karon nga naman yung importante nga kita magbuhat sa pamaagi sa Dios. Kay ikaw Ivan Ray, kung ibutang nato, ikaw may tagya sa usa ka balay, kinsa may magbuot sa imong balay nga imong gipanagiyaan, ikaw or ang mga taong mo musulod niini or mga bisita? For sure, ako good, Pastor. Ikaw good, no? So, sama ra pod mga igsoon nga ang Dios may tagya sa kalibutan, then definitely kanang siya po'y maghatag og mga mando nga iyang establish sa kalibutan kay nasayod man ta nga siya mo'y naghimo niini, so siya mo'y naay katungod sa pag-establishar sa mga balaod. Amen. So, if in case ang tao Ivan Rice nga musulod sa imong balay nga dili magtuman sa imong pamaagi, unsa may kay imong response niya na? Of course, di gyud ta malipay ana, Pastor, and Okay. at the same time need good po nato sila badlungon. Yeah, pag di good mo tuman, Unfortunately, ako gong pahawaon, Pastor. papawaon, di ba? Kay mamay mo man siyang babag or mamay mo siyang makagubot sa imong balay. Sama ra pud mga igsuon if ang tawo dili magkat-on sa pamaagi sa Dios or sa pulong sa Dios mga igsuon, ay tendency gyud mga igsuon nga dili malipay ang Dios. So nagi na siya yung mga consequence. Mo nang atong title karong gabi na The Inevitable Consequences or ang mga consequences mga igsoon nga dili gayud malikayan. Kay bisan pag usaw na tog likay-likay, di gyud pwede mga igsoon nga dili ta mo atubang sa atong mga consequences. Mao bitaw Ivan Ray or mga higala ko nga naman yung si Ginoong Jesus namatay gyud dito sa krus. Nga naman yung dili na lang pasayloon na lang ta samahan dikta sa atong mga sala. Ano pa mang yung kinahanglan nga si Jesus mapatay sa krus, because that was the consequence of our sins. No, matud pa sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23, ang bayad sa pagpakasala mao gayud ang kamatayon. So in order for our sins to be paid in full, kinahanglan si Jesus mamatay dito sa cross. And si bisan kinsa ang mutuo kaniya og mudawat kaniya, makadawat og pagkamatarong diya ni Kristo. Okay. So, ang atong main verse karon mga igsoon as we continue with our word is taken from the book of 2 Chronicles chapter 34 verses 1 and 2. Ang pagkabasahon sa English and then sa Cebuano. Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 31 years. He did what was right in the eyes of the Lord and followed the ways of his father David, not turning aside to the right or to the left. Si Josias nagpanuigon og 8 sa dihang nagsugod siya paghari ug naghari siya sa Jerusalem sulod sa 31 ka tuig. Gibuhat niya ang matarong atubangan sa Ginoo o gisunod niya ang matang sa pagkinabuhi sa iyang kagikan nga hari nga si Haring David ug wala gyud siya mubiya niini. Okay, so unsa imong masabtan Ivan, unsa imong masulti sa ato ang main verse karon sa 2 Chronicles chapter 34 to 1 and 2? Possible din akong one thing nga nakita, 8 years old siya nga naghari sa Jerusalem, no? So very at young age, o tanan pong yang gipang buhat is matarong gyud, faithful sa atubangan sa Ginoo. Og tanang pagkinabuhi niya
siguro sa iyang pag-reign or sa paghari niya, nakahimot gyud ang Ginoo niini. Okay, no? So, matingala bito ka mga igsoon, sakto tong ingon ni Ivan Ryan nga sa edad nga 8 ka, 8 years old or Panuigon og 8. okay, kapanuigon og 8 mga igsoon, pwede na day ka mahimong hari, no? So, this actually give me a question. Ngano mang nadikta sa kahari at the very early age? What a very unusual, no? It's very unusual to have a king at the age of 8. But why is this King Josiah sat on the throne at this early age? At this very early age. Ngano makin ka nga? Nganong murag kadali, murag hilaw pa, no? Murag dili pa jud siya kanang ibutang nato ready ba nga mamahimong hari kay kamoy kang hari mga higala ko mo dalabi ka og mga tawo, ikaw biya mo mapatigayon sa mga balaod, mo pa-enforce sa mga balaod, mo buhat og mga balaod. But at the very early age, Josiah, no, sat on the throne, no? So according to the Hebrew Bible or sa Bible mga igsoon, Josiah ascended to the throne of southern kingdom of Judah at the age of 8 following the assassination of his father King Amon. Ang rason day mga igsoon nga nung nadikta siya kahari tungod kay gi-assassinate ang iyahang amahan nga mao ang hari ana nga time si King Amon. So automatic magud silang time pag kinsa ang anak mo magudjuday mo succeed Ivan Raiba. Kung kinsa ang anak dili man na siya mga igsoon sa time na to karon nga sa to mga politiko butaran pa or kung isa tong sunod nga kuan mo succeed, but on their time mga igsoon it's really in the bloodline good, no? Kung kinsa ang anak nga musunod nga pwedeng musunod sa trono mo gyud mamahimong automatic nga hari. So ato na siyang mabasa sa 2 Kings chapter 21 verses 19 to 24, Ivan Rai. Amon was 22 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem for 2 years. His mother's name was Mezolamet, daughter of Haruz. She was from Jotbah. He did evil in the eyes of the Lord, as his father Manasseh had done. He followed completely the ways of his father, worshiping the idols his father had worshipped and bowing down to them. He forsook the Lord, the God of his ancestors, and did not walk in obedience to him. Ammon's officials conspired against him and assassinated the king in his palace. Then the people of the land killed who had plotted against King Ammon, and they made Josiah his son king in his place. So si Ammon nagpanuigon og 22 sa dihang misugod siya paghari sa Juda, ug naghari siya sulod sa 2 lamang ka tuig didto sa Jerusalem. Si Mesolemet nga anak ni Harus nga taga Jotbah maoy iyang inahan. Dautan ang iyang kinabuhi atubangan sa Ginoo sama sa iyang amahan nga si Manasses. Gisunod niya ang gibuhat sa iyang amahan o gialagaran niya ang mga Diyos nga gialagaran sa iyang amahan o gisimba niya sila. Gisalikway niya ang Ginoo, ang Dios sa iyang katigulangan, ug wala siya mutuman sa mga sugo sa Ginoo. Unya gibudhian siya sa iyang mga opisyal o gipatay didto sa iyang palasyo. Apan gipamatay usab sa mga tawo ang tanan nga mial sa batok kang Haring Amon, ug si Josias nga iyang anak maoy ilang gihimong hari puli kaniya. Okay. So makita gyud nato nga the reason na pud ay nga nung gipatay gyud si Amon, it's because he did evil in the eyes of the Lord. And kani siya nga pagbuhat og dili maayo sa mata sa Ginoo mga higala, iya lamang kining nasuwid sa iyahang amahan pod nga si Manasseh, no? So kuan kay isa ka nang luoy kayo ba ang mga next generation ba if ang gauna nga generation Ivan Rai wala nagtuman or nagtarong ba kay nagi tendency nga ang bata or ang magsulunod ang musunod Ivan Rai
magbuhat ra pod siya dautan without even the knowledge nga ang iyang gibuhat is sukuhay na day or dili na day mao sa atubangan sa Ginoo, no? Munang it's very important mga igsoon nga kitang mga hamtong na or naay mga hunahuna na we are the people unta nga dili lang unta kinahanglan gyud nga moila sa Ginoo kay wala ta na side nga nung nagkaingon-ingon ang kinabuhi sa atong mga probably mga anak, mga apo, nagkaingon-ingon. It's because of ignorance of the ways of the Lord. Now, whether we like it or not mga igsoon, according to the book of Proverbs, kani magong kalibutan na gihimo siya diya sa kaalam sa Dios. So kung wala tay kaalam nga iya sa Dios, magbuhat ra gyud tag bisag unsa sigon sa ato ang nahibal-an. Kay mo bitaw nang si Ginoong Hesus kaniadto, kung makita nimo maghisgot gud sa og pag-usob kamo sa inyong panghunahuna or paghinulsol kamo, it's because if the man's ways is not changed, ihapong lifestyle dili pod, or if the man's thoughts dili mausob ang panghunahuna sa tao, dili mangusob ang iyapong kinabuhi, dili wala po'y kausbanan. Kay kung unsay nasunahuna mura man po'y sumbanan sa tao sa iyang pagdesisyon sa kinabuhi. So mo ni si Amon mga igsoon, usara pud siya ka biktima pod sa iyang amahan kay nisunod ra pod siya. And sad to say, namatay siya mga igsoon because of assassination. Murag ang iyang kamatayon ni Van Ray, mura siya kanang imagine na king ka ding gi-assassinate ka, mura siya kanang walay saktong hustisya. What can you say about it, Ivan Ray? Yes, Pastor. Especially kung kaniadto no sa Jerusalem, dako gud kaayong katungdanan. It's really part siguro sa kinabuhi gud sa mga tao kaniadto ang king. So sakto gud gingon mo, Pastor, mura siya walay bili imong pagkahari. Mura kag makaingon ba nga walay honor ang imong pagkamatay, no? Kay it's because gi-assassinate ka. Gani man while ko nagbasa gani, Pastor, akong gina-imagine ba brutal gyud siya guro nga pagkapatay, unlike siguro karon nga mga assassination pusil lang kaniadto. I believe brutal gyud siya kayo, so wala gyud siya wala siya kadungganan isip nga hari sa iyang kamatayon, Pastor. And that's the reason why nganong ang iyang anak nga si Josiah automatic na enthroned at the very early age. Imagine na sa tungod sa sala sa lolo ug samahan. Makita ni mo, Ivan Ray, nga ang bata nga wala tawon, murag at the early age kita kanang tayo may Ivan Ray, murag magdula pa man ta nagbalas. Tayo na huna. Oo, sa may namdaman sa imong time, Ivan Ray, nga edad kag 8 kaanyos. So akong ihap guro murag grade 2 pa ko ana, so of course ang akong number 1 gyud nagibuhat dool man mi sa dagat, so sige ko galigo dagat. And wala goy bisan siguro remember ko wala goy dakong gisangon nako ba nga responsibilidad, siguro mabubo lang og tanom murag mura kay of course 8 years old kani karon is wala ra gyud magdula ra kaon eskwela. So I believe sa life ni Josiah, no, dako go kayong gisangon niya, imagine niya kingdom gyud, Pastor. So hallelujah, good thing kita si Josiah. No? So mo nang importante kay mga igsoon nga karong gabi na ba makat-on ta ba unsa ka importante gyud ay ang pulong sa Dios. Kay bisan gani si Jesus mga igsoon, no, bisan gani si Ginoong Hesus, bisan og ibutang nato gisamkon siya ni Maria sa lalang sa Espiritu Santo, but Jesus never kanang wala niya gisat aside ang pagtuon gyud sa pulong sa Dios. Kay kung imong tanawon mga igsoon sa gospel, si Jesus magsige na siya adto sa templo, no, masisig paminaw dito sa mga Pharisees, mga sa Sadducees, mga igsoon nga what do you call this, magtuon sa pulong sa Dios. Bisan gani si Jesus dili siya exempted sa pagkatuon sa pulong sa Dios. Amen. Samot na ang kitang tawo nga ibutang nato wala pa gyud espiritu sa Dios, kita dapat nagyuton tay pagkatuon para natay basyanan sa atong pagkinabuhi. Amen. So di ako nasabtan ni Van Ray nga mailan na nimo ang tawo nga naglakaw gyud sa espiritu sa Dios. It's because una-una niyang kanang gutmon siya, Ivan Ray, is ang espirituhanan gyud nga bahin. When you are so identified as a spiritual person,
the very first thing nga imuhang pagakanon gyud or i-consume matag adlaw is kana yung pulong sa Dios. And every time ka mo desisyon, kinanglan imog yung tanawon if this is aligned to the truth. If every time na akay mga buhaton, imong tanawon kung kini ba siya may sugo sa Dios, because if kana gay mga igsoon dili na kay na siya linyada sa Dios, mo ni itong title karon diban nga the inevitable consequences. Nagi mga consequence nga bisan pag unsa nimong ampo moabot ug moabot siya sa imong kinabuhi. No amount of prayers can stop the consequence good. No amount of fasting. Mo bitan nang hinanglan gyud magkat-on og kaalam sa Dios kay para daghan tang taming kay kung dili mga igsoon matingalan na lang tang ano man yung kinabuhi nagkiingon man yung kinabuhi, it's because they mga igsoon, it's just the result of your ignorance of God's law. Mo nang atong first point karong gabi una, the importance of God's law. Ikaw Ivan, right? So, when you heard the word of God sa imong kinabuhi, unsa may imong what's the difference sa time nga wala pa kay pulong sa Dios ug karong na kay pulong sa Dios? Yes, dako gyud kayong impact sa akong life, Pastor. Most especially, diri na ako nasabtan ba nga sa ding gidawat nimo si Ginoong Hesus isip imong manluluwas, wala ra siya ni stop diha ba. Mo nang gi-encourage ta ni Ginoong Hesus nga maminaw siyang pulong og kining malakwan kay ganahan siya nga mahilayo ta sa mga kaniadto natong pagkinabuhi ba. Kay dili siya ganahan nga siya atong Lord, but ang atong desisyon dili ikahimaya niya. Atong desisyon sayop sa iyang ikatudlo. Munang kaniadto compare to kaniadto or right now nakaingon ko kong pastor na I'm so blessed good nga gi-direct ko sa saktong path, and naay mga desisyon nga kaniadto maglisod ko, but karon nindot nga dili lamang ko magdesisyon sa akong kaugalingon, but nagoy giya sa Dios, and nasayod ko nga sakto gyud ni decision. It's because this is not mine, but iya gyud sa akong buhi nga Dios. Amen. So before the time of King Josiah, mga igsoon, the entire God's law was disobeyed, both from his father and from his grandfather, no? And ato na nabasa ganina sa 2 Kings chapter 21 19 to 22 nga si Amon, mga igsoon, nahimo siyang king, and he did evil in God's eyes of the Lord as his father Manasseh had done, no? He followed completely the ways of his father, worshiping the idols. Usas mga ginabuhat gid nila kaniadto is pagsimba og mga ribulto, mga igsoon, mo gini ilahang problem kaniadto sa Israel. They love to worship kay suya mo guni. Kaning Israel bagilibutan sila og nagkalain-laing mga nasyon manggod, mga higala ko, yung suwir kung sa ba namang masuya sila ba nga kung nato God dito speakas mo po niya magama po ta diri ka tuwa mo bitaw nang na bantog yun ng hari kay supposedly sa Israel ang gusto sa Dios siya ra gyud may hari. Amen. Ya kaya ang Israel makita niya sa uban nga mga nasod na yung mga hari gyud nga tawo nangayo po sa Ginoo nga Lord tagay mig hari nga tawo pare ba nang naadias kuan ba. So mo nang na king mo tong pinaka first king sa Israel mo to si Saul or si Saul, no? And aside from that kaning laging magsimba og mga Dios, no, mga kinulit nga mga animals, no? Ay dili kinulit kon pa nila iban sa una to yung golden calf, no? Murag siya gi sculpture nila or ilahag yung gihulma. Gihulma gyud, no? Dayong aside from that, iba nagud sila yung mga human image jud nga mga Dios kaniadto. In fact, kung imo nang basahon gud, no, sa Bible gud daghan gyud kay Dios mo nang si the God of Israel, which is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, mga igsoon. Niyang siya nga worship me in spirit. You cannot see me, you cannot touch me, you can only feel me, no? Mo gyud na siya gustong masabtan sa Dios, no, nga kinanglan pag ato siyang simbahon diya gayud sa espiritu. Even Jesus said that on John chapter 4 verse 24 nga ang pagsimba nato sa Dios diya sa espiritu ug sa kamatuoran, no? And then si Amon, mga igsoon,
Definitely, he forsook the Lord, the God of his ancestor, and did not walk in obedience to him. Nga naman, usas mga rason po diban nga nang wala siya kalakaw gyud sa pagtuman sa Dios because the scroll was not opened. Ang scroll, or sa ato pa ng time karon Ivan, Biblia. Ang scroll na ras templo, no? Nataguan lang na marabag ibutang nato marabag na misplaced or natambunan ra somewhere ba niya, wala na lang gibasa, no? Atong tan-awon sa 2 Kings Ivan chapter 22 verse 8. Hilkiah the high priest said to Shaphan the court secretary, I have found the book of the law in the Lord's temple. Then Hilkiah gave the scroll to Shaphan and he read it. Unya si Hilkias ang pangulong pari miingon kang Shaphan, nakitaan ko ang basahon sa balaod didto sa templo o gihatag ni Hilkias kang Shaphan ang basahon o gibasa kini ni Shaphan. Oh, klaro kayo? Nakitaan. Nawala dito pa nakita Ivan sa time ni Josiah kay kato maning gipa limpyuhan ning Josiah. Mura ba giyapang gipa organize ba? Pero kaning ina-organize ni siya Evangelist Rai, kato na ning dako-dako na siya. Kay ga-start siya 8 pa biya siya ga-start og nemo siyang hari. So kato na ning after 8 years niya, mga 16 years old na siya ani nga time. So grabe gyud mga igsoon sa kanang bisan pag nahari na si Josiah that time, nagpadayon na gyapon ang pagsimba. Actually Ivan, ako magyuni siyang nalantaw og video, no? Mura siya gi-animate ba sa usa ka video. Pagkadungog jud ni Josiah ani nga sayop gyud ang ginabuhat sa mga Israelita. Dako jud kay siya og salulbaron. Kay nga naman naanad naman ang mga tao sa ilahang nga nasod ba nga magsimba og mga Dios. In fact, Ivan, sa palibot lain-lain statue ang sa palibot sa Israel that time. Nga makaingon siya nga dakuan ako salulbaron ani oy. Oh, tanan yung statwa, tanan yung rebulto that time, yag yung gipa kanang gipabungkag yun, no? Kay rooted naman kay, imagine ko gikan pa siyang grandfather. Nabot siyang papa. Paabot pa jud niya, wala pa jud na digtag ka stop kay bata pa biya siya, wa pa biya siya kabalo, no? So when King Josiah read the scroll, he was in despair because he knows that disobedience to God's law will result to God's wrath. Pagbasa niya sa balaod, Ivan, mga kaigalaan ko, wala lang naghatag og mga blessings, pero niya, even ang balaod ningon po dito nga, kung dili ni matuman, adunay wrath or adunay destruction ang mahitabo sa mga tao nga dili motuman sa balaod. Pagkabasa niya ni. And when I search on it, Ivan, iyang nabasa is nasa Deuteronomy chapter 28 nga gilay down gyud dito ang mga pwedeng mahitabo sa mga tao nga dili magtuman sa pulong sa Dios. Pagkabasa niya ato Ivan, grabe ang despair, grabe iyahang kanang guol sa lagot, tanan kuan jud kayo kanang mixed emotions na ani nga iya yung guba iyahang sanina. Nagkahilak gyud siya, no? So makita nimo mga igsoon nga kung basahon diri sa kuan ha sa pagkabasa ni Josiah, no, pagkabasa niya sa scroll, no, grabe ang iyahang grabe ang iyang kalagot, no. Ingon diri 2 Kings chapter 22 verse 19 to 20. You were sorry and humbled yourself before the Lord when you heard what I said against the city and its people. That is, the land would be cursed and become desolate. You tore your clothing in despair and wept before me in repentance. Tungod sa iyahang guol, tungod sa iyang kalagot, iyahang gigisi ang iyang sanina. Kaya dito niya nakita nga grabe gyud ni nga kasuko o kapungot ang ipadangat sa Dios sa mga tao sa nasod sa Israel tungod sa ilang disobedience, especially in worshiping idols or mga Diyos, no? So yung mosolderon, Ivan. No, like the term nga gigamit is wrath. Oo. Gabi ha. Dili ra simple siguro, of course, atong mabalaan sa Biblia is mga kagutom, famine, but when you say wrath, good o grabing kalagot,
ikaw gyud mismo hari, ikaw mismo nga gapangulo anang nasod, makabati gyud kag despair ba? Sao naman din ako kay maglisod na kag pasabot sa mga tao, and at the same time you are expecting a wrath from God. So kani nga panahuna gyud, pastor, diri po nako masabtan ba nga lahi nga face ba, lahi nga pagdisiplina gyud ay sa Dios, no, sa panahon ni Josiah. It's not because ano siya, traidor siya nga or ano siya nga Dios, but diri po nimo makita ba nga iyag yung ipakita kung unsa siya nga pagka-Dios. It's because for how many years gud siya nga betray ba nga Dios ba, or grabe tagaan ta mo blessing, protectionan, at more day na inyo ipakita nako. So diri nasabtan na Josiah nga wrath gud ang ma-experience nila, pastor. No. So these are the key elements, mga igsoon, unsay nakapa-struck or unsay nakapa-shock, unsay nakapa-despair gayud ni Josiah. So the covenant curses for disobedience in Deuteronomy chapter 28 lists blessings for disobedience, for obedience, and terrifying curses for rebellion. So diri siya na gool pagbasa niya unsay mga terrifying curses, mga kahadlukan kayo nga mga unsay tawag ng curses kanang mga tunglo, no? Og ang mga nabasa ni Josiah, mga igsoon, is national destruction. Ma-destroy gyud ang Israel. Ikaduwa, exile. Kung ano na pud sila, i-captive na pud sila sa lain na pud nga nasod. Ikatulo, famine and defeat. Mga kagutom na pud og mga kanang kapildihan na pud nila sa mga lain nga mga nasod. And ikaapat, God's wrath poured out on the land. So grabe jud, Ivan Rai. Ikaduwa, Ivan Rai, is kanang prohibition of idolatry. Deuteronomy strictly forbids worship of other gods and high places and pagan practices Judah had been doing exactly 4 generations under Manasseh and Ammon. So go-worship sila o gods, other gods, and nagbuhat siyang mga pagano gyud kayo nga mga practices sa Judah, no? And also centralized worship, which Deuteronomy commands worship only the place of the Lord chooses. Later identified with Jerusalem. Judah had ignored this, worshiping at high places across the land. So, ang gusto sa Dios, kabuk na dapat ang simbahan. Ang lugar ba kung asas lang mo simba, pero naitabuan ni daghan na kayo lang giadtuan, mga high places. No? Grabe gid ang kuan pag lagot kay neglect nila sa pulong sa Dios, mga igsoon. Mo nang dili na to ma-blame si Josiah unsa siya ka gool, kalagot, unsa siya ka despair when he read the scroll. Man ang importante kay Jud Ivan. Man usas mga learnings nato ani nga pulong karong gabi na mga igsoon, magkat-on kita sa pulong sa Dios. Kay nga naman baso na natay gipangbuhat nga dili na iya sa Dios niya. Matingalan lang ta nga nag-unsam niya yung kinabuhi, oy moras sa manggihapon tanto nimo, because whether we like it or not, Ivan, nabi adyo mga tao nga sincere gud ang ilang pagsimba, sincere gud ang ilang pagampo. Sincere ba? Nga kanabang may kain ka kinasing-kasing, pero tungkod kay ang ilahang pagkinabuhi, wala na siya nalinyada sa pamagi sa Dios. Mo nang bisag unsa nila ka sincere. Nagya po yung mga kadautan nga ilang ma-experience along the way. No? Kay sultihan di ka mga igsoon, sincerity is just part of your worship and of your prayer to God, but the very important part is kanaganing tunong ba, kanaganing on point, kanaganing mo gud siya, linyada gud siya sa command sa Dios. No? Sincerity is good. It's a nice kind of worship, it's a nice kind of prayer, but if it's no longer aligned to the will and to the word of God, then definitely mga igsoon, di gud ta ka likay sa mga distraction, sa mga wrath, or sa mga dili maayong consequences nga maabot sa kinabuhi sa tao, no? And our second point tonight is the inevitable consequences, no? Ang mga dili malikayan nga mga kadaot, mga konsekwensya, mga action sa tao. Though Josiah was humbled and felt sorry for the Israel's disobedience, still God's consequences is inevitable. Nakita sa Dios nga pagkabasa ni Josiah nga hala, wa na gid ni kuan kaysa ka nang goal kaysa, pero yan ang Ginoo. The consequence must be kuan gid kanang
must be laid down. Kinahanglan gid siyang mahatag gid ang Mahatag. consequence. Kaya di man mamahimong fair, di man mamahimong justice ang Just. Ginoo. Ang mga kaigalaan ko kung dili padangat ang consequence. No? Kaya nga to ang Dios usas iyang mga attributes biya Ivan is He's just. Just. He's righteous. Mm. Matarong biya siya. So dili pwede mga igsuon nga kung naakay dili maong gibuhat nga sukwahi sa pamaagi sa Dios, dili pwede nga dili ka maka-receive ana og consequence. Nagyo na siya consequence. Mo gyud na siya gi-establish nga pamaagi sa Dios. Mo nang if wala kay nahibal-an jud bahin sa Biblia, lisod gid kay ang kinabuhi. Yung magsira jud kag ingon Ivan Ray nga moras ra Japon. Amen. Wala gyud ka na bang bisan pag moingon ka dito nga daghan na kang naabot sa kinabuhi, daghan na kang na-prove, daghan na kang butan na to kwarta taas ang posisyon. But if God is not pleased with your life because you keep on disobeying God's word or God's law, still mga igsoon, you will still feel empty, lacking, and kanang makaingon ka nga meaningless na gyapon ang tanan. Amen. Nga murag di nimo ma-appreciate ba in spite of the many things nga na-achieve nimo, murag feeling nimo murag wala ra gyapon kay kalipay, wala ra gyapon kay kanang contentment, wala ra gyapon kay satisfaction. You just keep on chasing things aning kalibutana. Why? Because di man nimo good ma-fake imong self, Ivan. Amen. No matter what you do, no matter what you post on social media, especially na these days, bisan pang nindot imong giadtuan nga mga lugar, bisag nindot pa imong gipangkan-an nga mga restaurant, bisag unsa pa ka mga mahalon ang imong gipamalit mga igsuon, some part in you or a part in you still it would feel kuan gyapon empty. Naragyapon siya whole ba nga how ang ragyapon sa sulod nga murag wala man na content akong kasing-kasing. Mo nang gingon diya sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11 that God placed an eternity in the human heart. So pasabutan ng mga igsoon na ay parte sa imong kasing-kasing nga ang Dios lamang ang maka-fulfill. And that's why God gave us His written word, His spoken word, mga igsoon pinagi sa Biblia. Because if we allow ourselves to submit to the word of God, kanang emptiness sa atong kasing-kasing, God will fill that out. Yes. Ivan Rai, what can you say? Duta kayo, Pastor. It's a reminder to each one of us, mga higala ko nga naglantaw og na minaw nga whatever desire that we may have, unsa man siguro ang naka-pa-enjoy nato karong mga panahona or Amen. sa atong kinabuhi, dili gyud nato kalimtan ang Dios sa atong kinabuhi. Gani man no sa kinabuhi ni Josiah no, ni suffer siya sa consequence nga nabuhat nga dili biya siya pud nabuhat ato, yara tong papa or yang lolo. Oh. And siguro karon makaingon tang wala man ko gi-consequence, Pastor or Ivan Ryan, wala man ko ayaw na hulata, higala ko. Amen. Karon pa lang daan, you study the word of God, naatay mga katawhan sama namo no, tagay gahini og panahon mga higala ko nga maminaw sa pulong sa Dios kay gani man sa gingon ni Pastor no, basig imong gibuhat karon wala na nga pahimuot sa Dios. And siguro dili ka affected karon, but always remember na ay mga generation nga gasunod sa imo basta sila ang musuffer ni ana. So kung maalamon ka, follow and of course paminaw sa pulong sa Dios. Amen, no? Sakto good. Si Josiah mo'y nag-face sa consequence sa disobedience sa iyang lolog sa iyang papa. Muna ginatawag mga igsoon og generational curses ba kanabang napasa ba nga mga tunglo. No? Matingala ka nga wala di man nilinyada namo ning nga sakit kanong naabot man ning sakit ani. Matingala ka ba? Wala man mi pamilya nga kaliwat nga yun ani ang sakit nga nung paabot aning batanan nagkasakit pa ni siya. Yes. Because it's being passed on di ay. Wala siya ni epekto sa mga nagbuhat og sala pero ni epekto siya karon lang. So mo nang pamingkan nako karon nga okay ra man lagi ko wala man lagi ko pulong-pulong sa Dios. Sa imo dagway wala. Pero tungod kay ang Ginoo hustisya mga igsoon, pwede na siyang madawat sa mga inosente. Sa mga wala imagine ha,
Kung imong basahon ang first verses sa 2 Kings chapter 22, hingon biya dia Ivan nga gibuhat ang tanan ni Josiah nga unsay maayo sa mata sa Dios. No, ingon diri, he did what was right in the eyes of the Lord and followed the ways of his father David, not turning aside to the right or to the left. Wa gyud siya ni sukwahi. Pero mga igsuon, grabe, nadawat ra gyapon niya ang kasuko. In fact, akong gilantog itong whole story ni Josiah, namatay magid siya sa usa ka battle. Pero na-promise ang Ginoo kaniya. But in spite of the promise sa Ginoo kaniya, kay nagtuman man siya, wala lang gyapon na erase ang consequences. Yes. Hallelujah. No? So, mo nang in the new covenant mga igsoon sa bag-o nga kasabutan karon, it's very important to accept and believe in Christ. Sa mga naglantaw karon ug namatig karon, importante gyud kayo nga mudawat ta ug mutuo ta ni Ginoong Hesus. Kay ngano man ingon sa Romans chapter 8 verse 1, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Or sa Cebuano pa, si bisan kinsa ang anaa kang Kristo, dili na siya pagahukman. Mailhan na nimo mga igsoon nga ni-stop na ang mga curses, ni-stop na ang mga dili maayong. Let me just talk about this, Ivan, no? I know this is not gonna be acceptable to the many ears, no? Kana bang mana sila sa una batong bata pa ko baga tubo ko nga man sila nga ngano maning mga bayot nidaghan man sila nga di man sila mga anak. Yes. No? So diyan mo makita ba nga na passed on good ang mga generational curses. Kay sa balaang kasulatan mga igsuon, wala ba gud na sayop ang Dios sa paghimo nato, no? But when you accept Christ, matingala na lang ka nga there is a regeneration that's happening inside of you nga ang imong mga desire kaniadto dili na siya the same sa mga desire nimo karon. Amen. What can you say about that one, Ivan? Yes, Pastor. Gani man no, kung atong in a biblical point of view in terms sa mga nagkalahitabo karon, let's be ano na lang sa kanang sa mga bayot, most of the time always mo nato madunggan din, Pastor, is nganong nidaghan sila, pero dira ni mo makita it's because natay mga gipang buhat nga wala natunong or wala gikahimuot sa Dios. And of course they are not dili sila sayop, but nianira nila or nakuha ra nila ang mga sayop nga nabuhat sa mga kaniadto mo. Ganong giingon nimo, Pastor, generational curse, no? And that's so sad ba nga nabuto ka ng kalibutan nga ikaw may kuan, ikaw ang nakadawat, ikaw na daog sa raffle sa Mabiyasa. consequence nga gibuhat sa imong parents or sa imong ancestor kaniadto. And if ikaw man nakadungog karon, ikaw galantaw diya sa live or sa radio, you have to stop any cursed or generational curse sa imong family aron wala na yung mga bata and the next generation nga mo suffer sa mga nabuhat nga dili mao sa imong mga ancestors. Makasabot biadyo ko, Ivan, ka nang mana ba dito, Ivan, nga wala man ako ni gitoy, di man ni sakit, which is tinod yun mga ison, because me myself, I've also experienced that. Di ba good siya, like kuan mo siya, mura siya ibutang nimo, Ivan, mura siya og kana ganing installed sa imo ba, mura ba kabate ng cellphone gani nga pagpait nimo nga nanay apps dikta. Tinod siya mga ison mo nang makasabot ko when this LGBTQ says nga dili man ni siya sakit nga matambalan lang. Yes, because these are spiritual matter ni siya mga igsoon nga pag dili gani magtunong ang imuhang mga kaniadto nga mga ancestors nga wala man mi linyada nga mga lahi nga mga LGBT unta ngano mang paabot diri na may mga inani. It's because it's being passed on. That's why wala mo na gid si Jesus nga ayaw mong paghukom, because naay mga tao nga nakadawat lamang ana nga mga pagbati, nakadawat lamang ana ang mga identity, because kuan ba kana ganing ang consequence gud sa mga sayop nga pagpili sa mga lolo, mga tao na to nga nag-una mga igsoon na passed on lang gud siya. Yes. Mo nang ang nakanindot, Ivan Rai, is naagyoy hope ni Kristo. Naagyoy
paglaom diya ni Kristo because Amen. pag imo siyang dawaton, isip imo hang manluluwas. Imo siyang dawaton nga pinagis imong pagtuo niya pagdawat niya, Amen. ikaw gipasaylo na ka, ikaw gidawat na ka, ikaw gihimo na kang anak sa Dios. By and by, there is a regeneration that will happen in your soul sa imo kinasuluran kanimo. Dili siya mga igsoon on the spot mausob. It's a process. That's why it's very important nga si Diyo tagpamati og pulong sa Dios. Magsik gyud ta permanente sa kingdom of God. Mo na gingon ni Ivan nga seek first the kingdom of God. One of the things that I've learned about kingdom is that there is a king nga imong gilantaw pag mingi ka nga seek the kingdom of God or pangita ang gingharian sa Dios. Imong gilantaw nga naay hari diya nga dapit nga nasayod ka nga ang unsa isulti sa hari mo na imo ang tumanon. Amen. So dili siya diya din mangsun mausob pero by and by ang Dios mukan gyud nimo kanang mutabang nimo basta kay you are always available or you are humble enough to accept the kingship of Jesus Christ. Kato ganing kwansa, kato bang si Mary, makinamdam ko ni Mary ba, matouch kay ko mga igsoon kay si Mary patso nang tato siya kay tungod sa iyahang sayop nga nahimo siyang prostitute that time niya according to the law of Moses kinahanglan siyang patson pinagi sa pagstone niya pero kinsa may wala ni judge niya, it was Jesus. Pero si Jesus Ivan Ray ginan jud si Mary nga go and sin no more. Yes. Lakaw o gayon na pagpakasala. And what did Mary do after that? She kept on following Jesus. Until such time nga na-realize na Ivan nga wala na gyud siya nabati nga katong iyang gibati sa una nga mga unwanted nga mga desires. Oo. Nga katong magpagamit siya kay prostitute nanto siya sa nawala na gyud motong niya na siya nga lahi na gyud ang akong kuan karon, lahi na iyahang kinabuhi sa diyang gidawat siya ni Kristo, sa diyang ni-follow siya ni Jesus Christ. And normal lagi na siya kay in the presence of our Jesus Christ, in the presence of the Christ Ivan, in the presence of God, there's always life, there's always peace, there's always contentment and satisfaction nga pag madawat nimo siya dili na ka mag-chase pa sa mga ubang butang kay you are now complete with Him. Ana. And at the same time, ang tanang klase nga atake, ang tanang klase nga mga lies sa devil, di kanimo ma-prevent na nga naman ang presensya sa Ginoo nag-shield naman nimo. So bisan pag makahunaw na ka sa imong past kaniadto, mingka nga ay di ko ganaan ana. Amen. And I tell you mga igsoon, matingala na lang ka ang mga butang nimo nga gusto sa una mausub gyud siya. Not because of your own will. Ang imo lang gibuhat mga igsoon, ni pailalom lang ka, ni submita ra ka sa pulong sa Dios, and that's it. Ang Ginoo nay namuhat sa imong kinabuhi. Amen. And Hallelujah. ikatulo mga igsoon, destruction after the knowledge. So dili mo pahigayon og destruction ang Ginoo kung di ka kabalo. Yes. Amen. Though the Lord promised that the destruction will not be seen by King Josiah, mo ni siya promise sa Ginoo Ivan nga dili siya makakita sa destruction sa Israel. So although kinanglan ma-lay down ang consequence, pero na Ginoo ay kabala ka kay di ka makita sa destruction. Motong before na hitabo ang destruction, namatayo sa siya. Hallelujah. Oh, wala gyud siya kita sa destruction. Usay blessing po din yung matay sa hallelujah. Sa story ni Josiah, no, nindot po kayo, it's comforting nga usay makana ka nga naingon kang just ang Dios nga nung mang siya ang nag-suffer ana. But dira po nato nakita ba nga grabe po ka napoy grasya ang Dios, pastor, no, nga gitagan po siya promise nga though nakabalo ka unsay mahitabo, but I promise di ka kakita ana. So somehow very comforting po sa to ang part, and of course siguro sa part ni Josiah while nagmatinud-anon siya sa law sa Dios, of course iya pug nakuha ang fruit sa iyang pagkamatinud-anon. Yan sa mandari sa 1 Kings chapter 22 verse 20. So I will not send the promised disaster
until after you have died and been buried in peace. Yes. You will not see the disaster I'm going to bring on this city. So they took her message back to the king. So, makita niyo may igsoon tungod kay, pero grabe jud ang pagkuanan ni Josiah. Grabe iyang pag-tear down jud sa mga idols. Grabe iyang pag-tear down sa mga rebulto aning time. Imagine na, Ivan, ha? Around nation sa Israel, daggan jud kay mga kuan, daggan jud kayong mga rebulto jud. Rebulto. O daggan Yeah. jud. And get-tear down even ang mga temple katon sa Jeroboam, nga temple nga pagan na ilahang pag-worship dito, paganism na, iya gitong get-tear down. And it takes a very kuan ka ng kasing-kasing ba nga i-insist nimo, impose nimo ni kay mo na bininaandan sa mga tao. Mo di may nanandan sa mga katawhan dito sa Israel nga magsimba gud sila mga Diyos pero tungod kay na siya sa authority. Iyagong gikuan, iyagong gi and probably pwede na misunderstood siya. Pero hello, I'm the king. Wala kay mabuhat ako may king. Unyara ka mo kuan, unyara ka mo react kung ikaw na king. Pero for the meantime, ako may tagaan og kingship sa Ginoo. Yes. I have the authority to tear down this mga rebulto. Hallelujah. No? So, mo siya importante, before tamo end, mga igsoon ko, no? This is the importance of the gospel. Jesus commanded his disciples to preach the gospel all over the world for the salvation of everyone. This is a command so everyone can fairly partake the radical love of God. Although makain ka usahay nga ang pagigugma sa Dios, mura siya og dili katuhuan tungod kay on the spot nga imo siyang dawaton, iya na kang pasayloon. But that's the message of God's love. No, that's the message of the grace nga bisag dili nimo siya deserving, tungod kay gihigugma ka sa Dios, ira gyapon gihatag kanimo. Yes. No? And it's very important mga igsoon nga karong adlaw, karong ikaw na namati karon ug ikaw nga naglantaw karon. Ako mga igsoon, mayunjo ko nga I'm a testimony of God's goodness. Yes. And my kauban sa church mga igsoon nga wala ang among pagkausub, wala na mo gi paningkamutan apan ang Dios gyud mo namuhat sa mong kinabuhi tungod kay nidawat lang mi sa iyang pulong, nidawat lang mi sa iyang pamaagi, nidawat lang mi sa kaluwasan nga iyang gihatag kanamo. And I pray that you would believe in Jesus Christ as your Lord and Savior. Wala nilain pa, only Jesus. According to Book of Acts chapter 4, that there's no other name given from heaven to save us but only Jesus Christ. Wala nilang makaluwas ka na to. If imo nang dawato si mo kasing-kasing nga naluwas na ka and you are confident, mo na ka dito nga confident kung luwas na ko pastor, that means mga igsoon nga luwas na gyud ka because mo man ay giingon ni Jesus Christ that whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. Ang tanan nimong sala automatic siyang wipe out mga igsoon. Tungod kay ang imuhang gidawat nga dugo, it's pure, it's pure and it's sinless nga dugo nga mao ang dugo ni Ginoong Hesus nga gibayad didto sa cross. The reason nga nakasud ang sala sa kalibutan, it's because of the tree. Yes. 'Di ba? The tree of the knowledge of good and evil. And the cross mga igsoon is a Greek word na siya which means tree. So that's why giredeem po ta sa Ginoo pinagi sa cross. Yes. Pinagi sa tree mga igsoon. Kay diya magbayran ang tanang mga sala. That would be all mga igsoon. Daghang salamat yung pagkuban ka namo karong gabi na, and we will be seeing each other tomorrow on the same time, 7:30. Holy night and be blessed. Thank you all for joining today. As we live, may we hold tightly to God's Word, live it out with love, and grow stronger in faith each day. Let's continue to encourage one another as we walk in Christ. If you would like to schedule a word study in your home, need healing, have prayer requests, or are seeking guidance on baptisms or weddings, Pastor Jose Jasper Gara Torres is here to serve you. You can reach him directly at 0927-698-2966. It is our privilege to walk this faith journey with you. May God's abundant grace and peace fill every aspect of your life. Stay blessed and keep growing in the Lord.